Si Lina's POV. Now, sabihin mo na sa akin kung anong gusto mong sabihin para matapos na. Masyado na akong naabala sa mga pinagagawa mo. Alam mo ba yon? Seryoso kong bigkas habang nakatitig ako sa unahang bahagi ng sasakyan. Natupad din ng nais niya na isakay niya ako dito sa kanyang sasakyan. May pagkatraidor din kasi si Althea eh. Pagkatapos pakitaan ni Damo na mapagkunwari niyang pag-uugali, naniwala naman kaagad ang kapatid ko. Kaya ang ending, pumayag siya kaagad na mag-usap kami. Para na lang daw sa mga bata. Paniwalang paniwala kasi talaga si Althea na boyfriend ko tong si Damon eh. Sa bagay, saksi nga pala si Althea sa paghihirap ng kalooban ko nitong mga nakaraang buwan at iniisip niya talaga na sobrang broken-hearted ako. At malamang, iniisip niya na si Damon ang dahilan. Kamustang pakiramdam mo? Pasensya ka na kung hindi ko kaagad nalaman na tungkol sa pagdadalang tao mo. Alam mo bang ilang beses ako nagpabalik-balik sa bahay niyo nitong mga nakaraang buwan? Para abangan ka ng lumabas pero hindi kita nakikita. Seryosong bigkas niya. Si Alina bang nagsabi sa'yo tungkol sa kalagayan ko ngayon? Seryosong tanong ko sa kanya. Yes, sa kanya ko nalaman ang pagdadalang tao mo at alam mo bang sobrang saya ko? Hindi ko akalain na magkakaroon pala ulit ako ng anak. Nakangiting sagot niya sa akin. Kagad ko naman siyang pinagtaasan ng kilay. Tsk, natural. Nakipagtali ka sa isang babae at magbubuntis at mabubuntis talaga. Ano palagay mo sa sarili mo? Na isa kang baog? Paasik kong sagot sa kanya. Yes, tama ka naman. Kaya lang hindi naman ako basta-bastang nakikipagtalik sa mga babae na walang proteksyon na gamit. Nakangiti niyang sagot sa akin. Wala sa sariling kaagad na napabaling ang tingin ko sa kanya. At talagang proud pang gago na aminin sa akin na marami ng mga babaeng dumaan sa buhay niya. Gumagamit ka ng protection? Ano protection yun? Nagtataka kong tanong sa kanya. Condom. Pero sa ibang babae lang yun. Sa'yo hindi ako gumagamit ng kahit na ano. Seryoso niyang bigkas at mula sa pagkakatitig sa aking muka, bumaba ang tingin niya sa aking tiyan. Tsk, ewan ko sa'yo. Pairap kong bigkas. Muli akong napahawak sa aking tiyan at hindi ko mapigilan ang mapangiwi nang maramdaman ko na naman ang paggalaw ng bata. Ah, ayos ka lang ba? Masakit ba? Kaagad niya ring tanong sa akin nang mapansin niyang marahil ang ekspresyon ng aking muka. Umangat pang mga kamay niya taktong ipapatong sa aking tiyan pero hindi niya rin naman tinuloy. Naduwag siguro ang gago. Nakaramdam lang naman ako ng sakit kapag gumagalaw sila. Mahina ko sagot at sa pagkakataon nito, hinimas-himas ko ng sarili kong tiyan. 3 buwan pang bubunuin ko para may ilabas sila kaya dapat talaga ihanda ko sarili ko. Iwas na lang siguro talaga ako sa stress. Bahala na tong si Damon kung anong plano niya. Nakikita ko naman ang sinseridad sa mga mata niya at mukhang gusto niya talagang makipagbati sa akin. Sa bagay, kahit na pagbali-balik na rin man ang mundo, siya naman talagang tatay ng triplets at kung ready naman siyang magpakaama, wala na rin naman siguro kung pagpipilian kung hindi ang pagbigyan siya. Aba, 3 yata to, hindi birong pag-aalagang kailangang gawin para mapalaki ng maayos sa mga bata. Alam ko hindi niya rin naman ako titigilan kapag iwasan ko siya ng iwasan. Bahala ng kapalaran sa amin, mas gusto ko na lang na tahimik na buhay. Ayaw ko magalit kahit na kanino. Magkaka-baby na ako't dapat nang namaslawakan kung isipan ko sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Pwede ko bang hawakan? Narinig kong mahinang tanong ni Damon sa akin. Kaga naman napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Ang alin? Seryosong tanong ko. Ang tiyan mo. Pwede ko bang hawakan? Mahinang bigkas niya. Nananantya ang boses niya na akala mo ingat na wag akong magalit. Eh di hawakan mo. Ingat ka lang at baka biglang manipang mga yan. Seryosong sagot ko sa kanya kasabay ng pag-alis ko ng 2 kong kamay sa aking tiyan para pagbigyan ng kamay niya na pumatong doon. Patuloy sa mahinang pagtakbo ang sasakyan na sinakyan namin dahil na rin sa utos ni Damon. Mukhang wala naman rin siyang balak na dalhin ako sa kung saan kaya naman kahit papaano, naging palagay na rin ang kalooban ko. Napansin kong bantulot na pagpatong ng isa niyang kamay sa tiyan ko kaya pigil ko sarili ko na matawa. O di ba, ang tapang niyang tao pero ang paghawak sa tiyan ng isang babaeng buntis na kagaya ko ay para bang kinatatakutan niya. Napansin ko rin ang takot sa mga mata niya nang tuluyan niya nang naipatong ang kanyang kamay sa tiyan ko. Gumagalaw sila, mahina niyang bigkas. Namumula na rin ang kanyang mga mata na para bang nagpipigil ng maiyak.
habang may matamis na ngiting nakaguhit sa labi niya. May babies, ako to, ang daddy niyo. Ako ang daddy niyo. Mahina niyang sambit na akala mo naririnig siya ng mga anak namin. Naramdaman ko naman ang lalong pagiging active na paggalaw ng tiyan ko kaya naman napatitig na rin sa akin si Damon. Thank you. Thank you, Selena. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Sambit niya kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Shit, naging emotional na nga talaga ng tuluyan ng isang barako at walang pusong Damon Monte Carlo, Montano. Teka lang, saan tayo? Seryosong tanong ko kay Damon. Nang pumasok ang sinasakyan naming kotse sa isang mataas na gate, bumungad sa paningin ko ang malawak na kapaligiran kung saan may nakikita ko isang napakagandang bahay, European style at sobrang laki nito. Dito sa isa sa mga bahay ko, gustuin ko mangyayain ka sa mga restaurant para kumain. Mas mabuti na sigurong dito na lang sa bahay para maging komportable ka. Nakangiti niyang sagot sa akin at nagpatiunan na siyang bumaba ng kotse. Naglakad siya patungo dito sa gawi ko at siya na mismo nagbukas ng pintuan ng sasakyan at inalalayan ako makababa. Sa totoo lang medyo hirap na rin talaga ako magkikilos. Ramdam ko na rin ang bigat ng aking tiyan na para bang mas gustuhin ko na lang na maupo na lang kaysa magkikilos. Bahay mo to? Sino nakatira? Nandito rin ba si Alina? Seryoso kong tanong sa kanya. Wala dito si Alina, may ibang bahay siyang tinitirhan. Kaswalang boses na sagot niya sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Kung ganoon, sobrang yaman pala talaga ng taong ito. Mas maigi na nga sigurong makilala siya ng mga anak ko na siyang ama para sa kinabukasan na rin ng mga bata. Kaya ko naman ding bigyan ng maayos na buhay ang mga anak namin sa tulong nila mommy at daddy. Pero iba na rin nakilala nila ang kanilang ama. Mas maigi na rin na ma-secure ng future ng mga bata. Halika, dahan-dahan lang. Mahinang sambit ni Damon habang hindi niya na inaalis ang pagkakayapos ng braso niya sa may bewang ko at hawak din ng isa niyang kamay ang kamay ko. Ramdam kong pag-iingat niya sa akin ngayon na siyang labis kong pinagtaka. May tinatago din palang kaswitan ang taong ito. Sa bagay, gusto lang siguro talaga niyang alagaan ng mga babies kaya ginagawa niya ito sa akin ngayon. Naka-ready na bang mga pagkain? Narinig kong tanong ni Damon na sumalubong sa amin ng isang lalaki medyo may edad na. Naka-coat and tie ito na akala mo nag-opisina. Yes, boss. Ready na po. Kagad naman sagot nito. Tumango naman si Damon at tuluyan na kaming pumasok sa loob ng bahay. Kung ang labas ng bahay ay nakakamangha, ang disenyo ay mas lalo na dito sa loob. Kuhang-kuha talagang European-inspired na interior na labis kong ikinagulat. Mamahalin din ang halos lahat ng mga gamit na nakikita ko, kaya ngayon ko lubos na napatunayan na sobrang yaman pala talaga nitong si Damon. Sa bagay, sa edad niyang ito, siguro marami na rin siyang napatunayan sa sarili niya. Marami na siguro siyang mga investment at sure din ako na may mga negosyo rin siyang hawak. Siguro simula ngayon mas lalo ko pa siyang kikilalanin, lalo na't siya ang ama ng mga anak ko. Diretso kami sa dining area kung saan muling bumungad sa paningin ko. Ang eleganteng design. Maganda rin naman ang dining area sa mansyon pero mas kakaiba kasi ang design dito kay Damon. Siguro nga dahil inspired interior at exterior ng bahay ng European style, kaya bago sa mga mata kong lahat ng mga nakikita ko. Sit down, dahan-dahan lang, narinig kong mahina niyang sambit. Buong ingat niya akong inalalayang maupo sa isang malambot na puan dito sa dining area bago siya naupo sa tabi ko. Wala sa sariling inisa-isa kong tingnan ang mga pagkain na sa harapan ko. Mukhang lahat naman ang masasarap pero sa sitwasyon ko ngayon, bawal pa talaga akong kumain na sobrang dami. Anong gusto mong kainin? Nakangiting tanong ni Damon sa akin. Gusto ko yan. Seryoso ko sagot sa kanya sabay turo ng steak na umuusok pa sa sizzling plate. Ang galing. Siguro may sariling chef tong si Damon. Para kasing puro pang restaurant ang mga nakahain sa mesa eh. Mga platings pa lang nakakatakam na. Sure, teka lang. Gusto mo ipaghiwa na kita? Para hindi ka na mahirapan. Nakagiting bigkas niya pagkatapos ng ilagay sa harap ko ang pagkain na nais ko. Gusto ko na siyang pagtaasan ng kilay. Grabe ang pag-aalaga na yan na pati ang paghiwa ng steak. Gusto niya pang gawin. Well, dahil nag-insist siya, sino ba naman ako para tumanggi hindi ba? Sure, mas maigi nga dahil mabilis akong mangalay eh. Nakangiting sagot ko. Gusto niyang alagaan ako ha? Sige, ibibigay kong nais niya. Kagad nga siyang nag-iwan ng bite-sized na steak at nagkusa na rin siyang subuan ako. Lihim tuloy na nagdiwang kalooban ko sa ginagawa niya ngayon. Kay sarap pala ng ganito tama lang na pagsilbihan niya ako,
Lalo na't dinadala ko sa sinapupunan kong mga anak niya. Gusto ko ng orange juice. Seryoso kong bigkas kay Damon pagkatapos ng ilang subong ginawa niya sa akin. Feeling ko tuloy isa akong prinsesa ang pinagsilbihan ng kanyang prinsipe. Shit, kailangan ko tong sulitin dahil hindi ko alam kung kailan ulit mangyayari ang mga ganitong bagay. Uuwi na ako, seryosong wika ko kay Damon habang pareho kami nakaupo dito sa living room. Kanina niya pa sinasabi sa akin na pwede naman daw ako magpahinga sa isa sa mga kwarto sa bahay pero todo tanggi ako. Wala naman talaga akong balak na magstay dito sa bahay niya, nakasama siya. Pinagbigyan ko lang naman siya kaya ako nandito. Wala na rin naman kaming napag-uusapan masyado dahil pagkatapos namin kumain, basta niya na lang ako niyaya dito sa living room. Tapos wala na siyang ibang ginawa kundi ang titigan ng tiyan ko. Pwede bang mamaya na? Gusto pa kitang makausap eh. Seryoso niyang sagot sa akin. Kagad namang napataas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Gusto niya raw akong makausap wala naman siyang sinasabi kung anong nais niya. Ang gulo niya talaga. Ano pa nga ba kasi ang gusto mong sabihin? Wala akong balak na makipagtitigan sa'yo habang buhay dito sa pamamahay mo ha. Kaya tigilan mo ko Damon. Nakaingos ko sagot sa kanya. Isang malalim na buntong hiningang narinig ko sa kanya bago siya muling nagsalita. Kamusta ka na? Hindi ka ba nahihirapan sa pagbubuntis mo? Seryoso niyang tanong sa akin mula sa pagkakaupo sa katapat na sofa. Lumipat siya sa may tabi ko pero kaagad na rin ako umusog palayo sa kanya. Mahirap nang magdikit ulit ang balat namin. Marupok pa naman ako at baka isang kalabit niya lang. Bigla na lang magbagong ihip ng hangin at mamalayan ko na lang na naging sunod-sunuran na ako sa kanya. Anong hindi mahirap? Natural mahirap magbuntis kaya wag mo nang ipadetalye sa akin kung anong naging experience ko sa pagdadalang tao ko, lalo na 3 tong nasa sinapupunan ko ngayon. Nakaingos ko sagot sa kanya. Kakausapin kong daddy at mommy mo regarding this matter. Anak ko rin ang dinadala mo ngayon at gusto kong nasa tabi kita palagi para naman maalagaan kita. Alam kong hindi birong mga pinagdaanan at gusto kong damayan ka sa hirap na mga nararanasan mo ngayon. Seryoso niyang sagot sa akin. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko sa kanya dahil sa gulat. What? Seryoso ka? As if naman papayag sila daddy at mommy. Lalo na alam natin parehong galit sa akin ng anak mo si Alina. Seryoso ko sagot sa kanya. Huwag mong isipin si Alina. Wala naman siyang magagawa kapag gustuhin ko eh. Walang sino man ang makakapigil sa lahat ng nais ko si Lina. Seryoso niyang sagot sa akin. Well, wala ding makakapilit sa akin kung ayaw ko. Seryosong sagot ko sa kanya. As if naman may magagawa ko pagdating sa mga nais niya. Alam ko rin kasi na kapag gustuhin niya naman talaga, wala namang magagawa ang kahit sino eh. Si Damon pa ba naman, lahat kayang gawin mangyari lang ang hindi dapat mangyari. Kagaya na lang na nangyari ngayon. Tignan mo nga, hindi ko inakala na magkakaharap kami ngayong araw. Sabi ko sa sarili ko kanina, hindi ako sasama sa kanya. Pero ano tong nangyari? Heto ako, sa bahay niya kaharap niya at nakikipag-usap pa na para bang hindi ko siya iniyakan ng ilang buwan. Malaki ng tiyan mo at mas mahirap na sa'yo na walang mag-alaga at titingin ng partner. Sana naman wag matigas ang ulo at pagbigyan mo ko kung anong nais ko sa Lina. Seryoso niyang bigkas na nagpabalik sa aking wisyo. At ako pa ngayon ang matigas ang ulo? Sino bang may mas malaking ambag kung bakit buntis ako ngayon? Nainis kong sagot sa kanya. Ambag? God, of course ako. Kaya nga tinatama ko na ngayon lahat ng mga pagkakamali ko eh. Seryoso niyang sagot sa akin. Napaismid lang ako sa sinabi niya sa bahikab. Ewan ko, naantok na naman ako. Siguro dahil sa sobrang kabusugan kaya ganito. Heist, hirap talaga ng buntis. Kaya hirap pigilan kapag biglang nakaramdam ng antok. Uwi na ako, pag-iiba ko sa usapan naming dalawa. Dahan-dahan akong tumayo habang hawak ko ng aking tiyan. Maraming silid dito. Magpahinga ka na muna bago kita ihatid sa inyo. Dapat marami kang energy pag uwi mo ng bahay dahil sasama ako at kakausapin kong daddy at mami mo regarding sa akin. Seryoso niyang bigkas sabay tayo't hinawakan ako sa kamay. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at napamapansin kong sobrang seryoso niya ngayon. Wala sa sariling napailing ako. Ready ka nang harapin ang mga magulang ko? Seryoso ka ba talaga? Nagtataka kong sagot. Kailan mo ba ako nakitang nagbiro? Sa kwarto ka sa ayaw at sa gusto mo. Mamayang hapon sasama ako sa inyo at makikipag-usap ako sa kanila. Regarding kay Alina, hindi siya makakaapekto sa lahat ng nais ko dahil anak ko lang siya at wala siyang karapatang pigilin ako sa lahat ng nais ko. Seryoso niyang sagot sa akin habang titig na titig siya sa mga mata ko. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Bahala ka na nga. Teka, nasa ng kwarto?
Matutulog muna ako. Matari kong sagot at hindi ko na napigilan pang muling mapahikab. Ang sarap na talagang matulog. Dito ako matutulog? Seryoso kong tanong kay Damon habang nililibot kong tingin ko sa buong paligid. Yes, dito na lang. Bakit ayaw mo ba? Hindi mo ba gustong kulay ng paligid? Seryosong tanong naman niya sa akin. Kaagad naman akong napailing. Sa totoo lang, wala namang problema para sa akin ang kulay ng buong paligid. Nag-alala lang ako na baka ito yung kwarto niya, base na rin sa mga nakikita ko. Very masculine kasi talagang datingan ng naturang silid eh. Masamak na malaki rin ang kama kumpara sa pangkaraniwang kama at may sarili na ding mahabang sofa at center table. May nakita rin ako malaking screen ng television sa kabilang bahagi. Halika, dito ka na sa kama. Don't worry, malinis tong kama at buong silid dahil regular tong nililinisan ng mga kasambahay. Muling bigkas niya, alanganin lang ako napatangot nagpatianod na lang. Ayos na ako dito, pwede bang iwan mo na muna ako? Seryoso kong sagot sa kanya. Napansin ko na tigilan siya habang baka sa mga mata niyang pagtutol. Hindi rin ako makakapagpahinga ng maayos kapag alam kong may iba akong kasama sa silid. Muling bigkas ko. Isang mahinang buntong hiningang pinakawalan niya bago siya dahan-dahan na tumango. Okay, fine. Magpahinga ka na. Sa labas na muna ako. Mahinang sambit at laglag ang balikat na naglakad siya patungo sa pintuan. Nasundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa makalabas siya. Sa pagsunod ni Damon sa simple kong pakiusap sa kanya, lihim namang nagdiwang ang kalooban ko. Mabuti naman at sumunod din siya sa nais ko. Mabuti na lang at mukhang tumino na siya. Hay, siguro dahil iniisip niyang kalagayan ko, kaya niya ako pinagbibigyan ngayon. Well, kung ano man ang rason niya, bahala siya. Basta ako magpapahinga na muna ako. Palagay naman ang loob ko sa kanya eh. Alam kong walang mangyayaring masama sa akin as long as kasama ko siya. Lalo na't dinadala kong baby niya sa sinapupunan ko. Heist, grabe talaga magbiro ang tadhana. Imagine, magiging kapatid ni Ali ng mga anak ko? Grabe, sino mag-aakala ng babaeng kasing edad ko lang ay magiging kapatid ng mga babies ko? Pero mukhang bata pa naman si Damon. Dinig ko magpo-42 pa lang siya eh. Siguro nga aga niyang lumandi. 24 pa lang ako ngayon. So ang laki ng agwat ng edad namin. Ay, siguro kailangan kong tanggapin ang katotohanan na hindi na talaga kami pwede. Sa laki ng agwat ng edad sa pagitan naming dalawa, alam kong anak ko lang ang habol ni Damon. Kaya sobrang bait niya sa akin ngayon. Sa isipin yun, hindi tuloy ako mapigilang makaramdam ng lungkot. Ano pa bang aasahan ko sa kagaya ni Damon? Hindi niya ako mahal at kung ano man ang mga nangyari sa amin noon, alam kong may sarili siyang dahilan. Alam kong galit siya sa akin dahil sa ginawa ko kay Alina noon at hindi marahil niya inaasahang mabubuntis ako. Ay, ang saklap naman ng buhay pag-ibig ko. Oo, buhay pag-ibig dahil hindi ko naman iiyakan ng todong lintik na damo na to kung hindi ko siya mahal eh. Kaya lang never ever niya talaga siguro kung magugustuhan. Kaya itutuon ko na lang sigurong buo kong atensyon sa pagdadalang tao ko. Kaysa naman sa patuloy ko siyang mahalin at talagaan sa puso ko't sa huli, masasaktan lang ako. Isang malungkot ng ngiti ang pinakawalan ko bago ako dahan-dahang nahiga sa kama. Hindi na dapat ako mag-isip ng mga negatibong bagay dahil patuloy lang ako masasaktan. Minsan na ako naging masama at kung ano man ang mga pinagdaanan ko ngayon, nagiging malaking lesson yun sa akin para tuluyang magbago. Nasa ganun akong pagmumuni-muni ng maramdaman kong pagbukas ng pintuan ng silid. Sa taranta ko, mabilis kong ipinikit ang aking mga mata para magkunwaring tulog na ako. Sure naman kasi akong si Damon nang pumasok eh, dahil naamoy kong gamit niyang pabango sa buong paligid. Selena, gising ka ba? Mahina niyang bigkas. Hindi ako mimikbagos pinaniligan kong pagtulog-tulugan kahit nakahirap dahil alam kong nakatunghay siya sa akin ngayon. Saka hello, wala pang 30 minutes na iniwan niya ako dito sa silid tapos babalik siya kaagad at tatanungin niya ako kung gising ba ako. May pagkaengot din yata ang damo na to eh. Ilang minuto ding namayani ang katahimikan sa buong silid bago ko naramdaman ang paglundo ng kama at ang pagsayad sa katawan ko na isang malambot na tela. Nilagyan niya lang naman ako ng kumot kaya walang dapat na ikabahala. Sige na, matulog ka lang. Narinig kong mahina niyang sambits kasabay na paglapat ng labi niya sa noo ko. Alam kong labi niya yon dahil sa makailang ulit na may nangyari sa aming dalawa, kabisado ko ng texture ng labi niya, no? Ano na naman kayang drama ng taong ito? Bakit niya kaya ako hinalikan? Akala ko ba hindi siya gagawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan? Ay, parang gusto ko na tuloy idilat ang mga mata ko at kumprontahin siya. Kaya lang kung gagawin ko naman yon, baka magmukha lang akong ewan. Baka hindi rin siya aamin. Knowing Damon, alam kong saksakan din ng pride ng taong to. Bumait lang ngayon dahil nagdadalang tao nga ako, pero kung sa ibang sitwasyon siguro,
Baka habang buhay na ako nitong hindi papansinin. Ano kayang mangyayari sakaling makaharap ni Damon ng pamilya ni Selena? Matanggap kaya nila si Damon knowing na naging mag-aaway sila sa nakaraan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.